karamihan ng tao, hindi lang sa ating bansa, no, kundi sa buong mundo, ang pagkakalam ko, na kapag parating na ang araw ng Pasko, ay nagiging masaya. Pero, meron ata isang tao ngayon, parang alam nyo na, parang gusto kong no? Meron ata ngayon tao na sumisikip na ang kanyang mundo. Sapagkat mga kaupak, sunod-sunod ang pinapatawag na investigation sa kanyang istasyon at siya mismo, mga kaupak, ay iniimbitahan na ng House of Representatives na humarap sa ginagawang investigation sa kanyang or station franchise ng SMNI na di umano, hindi na daw siya ang may-ari. So ngayon mga kabak, ano na ang mangyayari? Nako, ang tinutukoy ko ay wala nang iba kundi si Pastor Kibuloy na itinuturing ang kanyang sarili bilang adopted son o may control ng universe. Ano yung mga kaupak? Kasi mayroon mga congressman na nagpanukala. Ito si, I guess si Stella Kimbo ng Marikina na padaluhin para malinawan sa malinawan kung ano ang that's Pastor Kibuloy is presidente o siya ang may-ari di umano. Siya ang may-ari ng SMNI, pero ngayon iba na ang sinasabi ng kanyang mga lawyer at saka mga opisyal sa SMNI na pinapabaluan na hindi na daw si Pastor Kibuloy ang may-ari ng SMNI. Ngayon mga kaupak, ang hinala ng mga congressman, iniiwas lang si Pastor Kibuloy na hindi makadalo sa mga pagdinig ng Kongreso sa franchise hearing. Lalo na ngayon, mga kabak. Last week, di ba, na yung dalawang angkor nila na si Loren Badoy at saka si halatang puyat ako mga kaupa kasi nanood ako ng gym. Wala ako matulog. Si Ka-Eric Silis. Ngayon, di ba na-content si Ka-Eric at saka si Loren Badoy dahil sa kanilang pagsagot na paiba-iba or sabi nila nagsisinungaling at saka walang malinaw kung sino yung pinanggalingan ng source na di umano iniri ng kanilang istasyon sa SMNI na ang speaker ay gumastos sa kanyang travel expenses na 1.8 billion pero walang malinaw kung sino yung source. Kahit na siyempre mayroon naman talaga right na si Ka-Eric na hindi niya sabihin kung sino ang kanyang source sa public. Tama yun kasi baka makompermiso naman yung source niya. Ngayon, pero mga kaupak, meron tinatawag tayo na executive session na kung saan yung mga congressman lang o mga pinagkakatiwalaan ang nandoon sa executive session or closed door hearing na walang mga media. Kumbaga, ilan lang. Yung congressman nga nandoon, yun lang kung sino yung chairman or yung committee, yun lang ang nandoon. At hindi ito pwede publiko. Pero syempre, sinasabi pa nila na syempre politika yan. Baka mamaya meron na executive. Sa madaling salita mga kaupak, hindi pumayag si Ka-Eric Siles na kahit sa executive session, sabihin niya kung sino ang source niya. Kaya siya ay na-contempt. Kasi dahil hindi siya nakikipag-cooperate at saka hindi niya pagsagot. So ngayon mga kaupak, pati ito si Loren Badoy nakasama rin na kung saan nag-hunger strike sila. Ano yung mga kaupak, nakakatuwa yung hunger strike nila, no? Kumbaga ito yung pagkano nila
dito nila ipinapakita yung kanilang paninindigan. Pero alam nyo mga kapak, yung hunger strike nila, sa hapon lang. Akala ko kasi, yung hunger strike sa aking sarili, yung hindi ka kakain, yung buong araw hanggat sa maawa sa'yo. Kumbaga, kasi wala namang ganun sa batas eh, di ba? Kumbaga, ang ginagawa mo lang hunger strike para kaawaan ka ng publiko o kumukuha ka ng simpatya ng taong bayan. Pero yung hunger strike pala na ginawa nila mga kaupak, yan pala ay sa hapon lang. Parang ako lang, hindi ka kumain ng hapunan, nagda-diet ka. so meaning, mga kaupak, parang useless yung hunger strike na ginawa nila. Ngayon mga kaupak, mayroon nga mga mambabatas na nagpanukala na ipatawag si Pastor Kibuloy para balinawan kung totoo ba o kung ano at kung ano ang nangyayari sa kanyang istasyon na umiira ay karamihan ay halimbawa unverified o kaya hindi kinumpirma ang mga balita, iniiri na nila. Kumbaga ang style nila parang red tagging o mga kumbaga confrontation na kumbaga hindi biniverify yung mga balita o yung mga information na natatanggap nila, kumbaga iniiri na sa SMNI. So ngayon mga kaupak at saka ilan sa mga reklamo ng MTRCB at saka KBP ay hindi nila pinapansin. Kaya ngayon si Ka Eric, sinasabi niya, iniimbok niya yung sarili niya, hindi, meron tayong sotulo. Ito yung sotulo na hindi ka pwede pilitin kung sino ang source mo. Pero sinasabi naman ng mga mambabatas, ng mga congressman, hindi mo pwede yung sotulo, kumbaga, yung idepensa mo. Sapagkat kayo ay hindi rin naman sumusunod sa kapisanan ng broadcasting sa Pilipinas. Meaning yung parang tatawag na broadcast conduct. Diba yung code of broadcast conduct na kung saan ay meron kayo panuntunan kung ano yung dapat na ilabas sa isang istasyon, ilabas sa news, o ilabas ng isang broadcaster. So, hindi sila sumusunod sa broadcast code of conduct. Ayun, mga kaupak, nakuha ko din. Ngayon, kiniklim nila dahil na nga sa sotulo. Eh, sabi na hindi ka pwede magklim ng sotulo dahil inaalaw lang, sabi ng mga congressman, yung mga kasama sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o kaya KBP, di ba? Mas madaling salita, hindi tayo mabubulol. Sa mga kaupak, naditing nga sila at ang hunger strike. Ayun, sa mga pagdinig na ginagawa ngayon ng Kongreso, pero alam ko mga kaupak, wala na ata, no? Baka maybe next year na dahil I guess magre-resista sila. Kasi, siyempre, kung marirenew ba ang kanilang franchise. Kasi mga kaupak, may nagpanukala na ito si Pastor Kibuloy ipatawag. So, siyempre, worry sila kasi si Pastor Kibuloy yun eh. Baka mamaya magisa ng mga congressman. Kumbaga, yung mga kapanalig ni Pastor Kibuloy, mataas ang pagtingin nila kay Pastor Kibuloy. Pero walang magagawa si Pastor Kibuloy kung di humalap, nagdalag na talaga ako. Walang magagawa si Pastor Kibuloy. Wala siyang choice. Kasi kung hindi, may kapangyarihan ang mga congressman na i-revoke ang kanilang franchise or mag-shutdown katulad ng ABS-CBN. Pero siyempre makapanood pa rin ang istasyon ni SMNI even without franchise, pero hindi na siya sa free channel. Kumbaga nasa social media na, kumbaga internet na. Pero mga kaupak, ang pangit lang kasi 'di ba, ilan sa mga social media platform tinanggal ang mga SMNI program dahil sa hindi ito sumusunod sa community guidelines. Kasi mga kaupak, may nagpanukala na hindi lang sa mga congressman, mga kaupak, ang nagpanukala. Si Kimbo na pinapatawag si Pastor Kibuloy sa pagdinig ng franchise. Ngayon mga kaupak, hindi lang sa mababang kapulungan pinapatawag si Pastor Kibuloy, pati si Risa Hontiveros ay pinapatawag din si Pastor Kibuloy, or hindi pala, sorry, pinapaimbestigahan sa Senado.
Kasi mga kaupak, nagsabi si ano na kailangan daw mag-urge ng ano ng ang Department of Justice immediately na mag-order sa immigration, baka lockout order para hindi makalabas ng bansa si Pastor Kibuloy. Siyempre, alam niya, mag-i-escape. Pero, mga kaupak, I'm sure, hindi si Pastor Kibuloy mag-i-escape sa United States kasi doon nga siya naharap ng mga kaso. Ang dami niyang kaso doon, ano, yung mga human trafficking, mga kung abuse, kung ano-ano. So, ngayon, mga kaupak, meron nagpanukala din ng isang congressman na ipa-extradite o extradite na si extradition treaty sa US si Kibuloy. Ibig sabihin mga kaupak, tayo kasi at saka ang United States meron tayong pinirmahan nung November 13, 1994 na kung saan ang mga taong Amerika o kahit man sa ating bansa, Filipino citizen o American citizen, kung nagkasala sa batas, kumbaga magre-request lang yung Amerika para ipadala, hulihin yung tao dito na American citizen para ipadala sa kanilang bansa. Ganon din naman tayo. Kaya walang magagawa. Kasi kung mag-request ang United States na pa-extradite, extradition treaty. So mga kapak, kapag nag-request ang United States na ipa-extradite si Kibuloy, wala tayong choice kasi pumirma tayo sa international agreement or international treaty sa extradition. Ano? So ngayon mga kapak, lumiliit na nga ang mundo ni Pastor Kibuloy sapagkat bukod sa naharap ang kanyang istasyon ng pagsuspinde kung saan nagpasa ng resolusyon dyan sa mababang kapulungan, naku mga kaupak, ilang congressman ang nagpasa ng resolusyon para isuspinde. Ang iba naman i-revoke. Naku mga kaupak, kasi naman ito si Pastor Kibuloy, bakit kasi yung istasyon mo pumapabor hindi para sa taong bayan, pumapabor sa interes ng iilang politiko? Kaya ang dami dyan fake news. Nasilip kayo tuloy ng mga congressman. Dahil alam nyo mga kaupak siyempre kung ikaw naman ay nagbalita sa isang istasyon o malaking istasyon, siyempre inilalabas ang balita, biniverify. Yung ibang istasyon, ang alam ko hindi lang isang news editor, ilang 3-2 ang pinagdadaanan bago i-air sa isang istasyon. Halimbawa ang ABS-CBN or GMA7 TV5. Lahat yan dumadaan, pag inulat yan ng isang broadcaster, dumadaan yan sa mga news editor kung pwede ba ito ilabas sa publiko o hindi. Sa SMN kung ano-anong inilalabas. Siyempre, yung mga tao na hindi naman tinatamaan, pumapalag.